Hello po, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay unang linggo ng 2024. Maraming salamat sa Diyos po sa kaganyang kagandahang loob sa atin na siya ang patuloy na nagpapala, nag-iingat sa ating lahat at nagtuturo higit sa lahat ng kanyang mga salita. So ngayon nandito po tayo sa chapter 13 ng 2 Corinto. Kung maalala po ninyo na chapter by chapter at ang ating pagbabasa at ngayon, yung mga nakakasunod nandito po tayo sa chapter 13. Huling chapter po ito ng pangalawang Korinto. So, salamat sa Diyos sa inyong lahat na umattend ngayon. Ngayon nga, tulad ng sabi ko po, ngayon ay unang linggo ng taong 2024. At ito po ang mensahe sa atin ngayon. At kung handa na po ang lahat sa inyo sa Nueva Ecija, dyan sa Labo, Camarines Norte, sa Bicol, especially din po dyan sa Maine, sa Paco, pakikuha po ng inyong mga Bible at puntahan natin ang pangalawang Korinto chapter 13. Kung maalala po ninyo, ito ay si Pablo talagang nangaral sa Korinto, dahil doon sa pasimula nakita po natin doon ang mga naging problema dito sa iglesia sa Korinto, na nakapasok yung mga immoralidad. Kung maalala po natin from the beginning sa 1 Corinthians 1, sa unang Korinto chapter 1, yun ang tinukoy hanggang dumating tayo dito sa pangalawang Korinto, na yun po ang talagang nakikiusap si Pablo na makinig doon sa mensaheng iyon na kanyang pinapangaral yung mga tao, which is sa atin po, may apply natin ito na talagang pakinggan po natin ang mga mensaheng ito na nababasa natin, dahil malinaw po doon sa pinaunawa ni Pablo na ginamit lamang silang mga apostol na magsalita, pero ang tunay na nagsasalita, nakikipag-usap sa tao ay ang Diyos. So habang pinapakinggan po natin ang magandang balitang ito, malinaw na ang Diyos po ang nakikipag-usap sa atin. At yun nga sa pamamagitan ng mga apostol. At dito sinaysay ni Pablo kung paano nila pinagtanggol ang kanilang bilang apostol sa mga bulaang apostol. Maraming mga nagtuturo ng mga bulaan, mga fake, pero pinaunawa sa atin dito na talagang doon natin makikita sino ang totoo at hindi. Kaya napakahalaga po ang ating pagbabasa. Napakahalaga na ang individual sa atin at tinitingnan talaga natin ang ating binabasa upang lalo nating maintindihan at higit sa lahat mapatunayan natin na ito nga ay nagmumula sa salita ng Diyos ang mga itinuturo. So, chapter 13, kunin nyo na po at magsimula tayo sa panalangin. Hilingin natin ang patnubay at gabay ng Espiritu ng Diyos. Amen. So let's pray po. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Dakilang aming Diyos sa langit, kami po Ama ay nagagalak. Una sa lahat, buong nagpapasalamat kami nung mga nakaraang taon, O Diyos, na iningatan nyo kami, tinuruan kami, O Diyos, na patuloy makasunod sa iyong kalooban. At ngayong unang taon ng 2024, alam namin, Ama, na patuloy kang nagiging tapat sa amin, O Diyos. Nagiging iniingatan nyo kami at tulad ng aming pinaniniwalaan na ayon sa iyong salita, na andyan ka sa kalangitan, patuloy nyo kaming minamasdan. Lord, tinitingnan mo ang aming mga ginagawa at nawa, Lord, nasusumpungan mo ang bawat isa sa amin ayon sa iyong pagmasid sa amin. Nawa, nasusumpungan mo kami, O Lord God, o namamasdan mo kami na nagbibigay ng kaluguran sa iyo. At sa oras pong ito, O Diyos, kung sino man sa amin may pagkukulang, pagkakamali sa salita, sa isip man o sa gawa, patuloy po namin itong hinihingi sa iyong kapatawaran. Patuloy namin ito, O Diyos, na kami nagpapakumbaba sa iyo. At salamat sa kagandahang loob na patuloy niyo pong pinapaabot sa amin na tuloy-tuloy po, Panginoon, ang pagtuturo mo sa amin, amang banal, na tuluyan kaming makalakad ng may kabanalan ayon sa iyong kalooban, at ang lahat ng ito sa pamamagitan ng salita mo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagpapauna sa amin at nagbibigay kapangyarihan nito sa aming buhay. Kaya amang banal, sa apat na sulok, O Lord God, ng gawain, magmula sa Nueva Ecija, sa Maynila, Lord, sa Labo, maging sa Bicol, O Lord, sa Tinambak, patuloy po namin idinudulog sa iyo ang bawat
buhay ng nakikinig. Ikaw po ang magturo sa amin, especially po sa akin na magbabasa nito, na ang pagsasalita ko ay kasihan niyo po ng banal na Espiritu ng Diyos na ayon sa iyong kalooban lamang ang aking masabi, O God. Kaya pinagkakatiwala ko po sa ang aking sarili, sampu ng lahat ng mga nakikinig, amang banal, nakadepende po kami sa iyo at umaasa sa patuloy niyo pong pagturo sa amin sa bagay na ito. Maparangalan ka nawa ng aming buhay, Lord, mapapurihan ka ng bawat isa, at salamat sa kagandahang loob niyo po sa amin. Ang lahat ng dalangin po namin ito at pasasalamat sa iyo ay sa ngalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. So last chapter tayo ng 2 Corinto, at napakaganda po, sabi ko nga, mula bukas, which is Monday, sa inyo dyan sa Pilipinas, magpapasimula po tayo sa Galatia. Kung titingnan nyo po, Galatia 1. At dito, tulad ng sabi ko po, dito patuloy tayong at tuturuan ng Diyos na kung paano tayo lumayo sa anumang mga bagay na magpaparumi sa atin. At dito ipapaunawa na naman sa Galatia kung paano tayo pinawalang sala ng Diyos sa ating mga kasalanan, na yun nga ang nais niya ay mapanatili nating malinis yung ating mga sarili sa pamamagitan ng salitang ito. Kaya napakaganda sa inyo po dyan sa Nueva Ecija, Maynila, Labo, Bicol, sa Salvacion. Tutukan po natin talaga po ito. Parang ito nga sinasabi ni Pablo, nakikiusap siya sa mga tao. Buksan nyo naman ang aming mga puso kung paano namin ibinubukas sa inyo ang aming mga puso. So ibig sabihin, pakinggan po natin ito, dahil nakita po natin sila Pablo dito na grabing pagsakripisyo, maipaabot lamang po ang salita ng Diyos sa kanila. At the same thing, dito po sa atin sa gawain, ginagawa ng lahat din ng mga kapatiran o mga katuwang natin dito sa gawain, Sister Guy, Sister Paz, Sister Banji, 10 ng mga choir at mga marshal. Ginagawa po ang lahat upang patuloy maitaguyod o maipangaral ang salita ng Diyos. Kaya ito po ang sa atin, pakinggan natin kapag oras na ganito po, na nag-aaral tayo o nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, dahil napakalinaw. Hindi po tao ang ating hindi sa tao tayo nagbibigay pugay, kundi sa Diyos na nagsasalita po sa atin. Amen. So let's start. Buksan nyo po last chapter ng 2 Corinto, pangalawang Corinto chapter 13. Huling-huling pahina ito ng pangalawang Corinto. Ito po, ang title nito, kung makikita po natin, pangwakas na babala at mga pagbati. Mga reminder ng mga apostol, at the same time, pinaabot niya yung pagbati doon sa pamamagitan ng kanyang sulat sa Corinto. So ito po ang sabi dito, tingnan natin, sabi dito, ito ang ikatlong pagpunta ko riyan. Kasi kung makikita po natin doon sa chapter 12, yun ang sinasabi ni Pablo na ito ang pangatlong pagpunta ko riyan, at tinutukoy niya doon kahapon sa ating pag-aaral, na ito ang tinutukoy niya doon, na babalik siya doon sa Corinto, pero hindi pa rin siya magiging pabigat sa mga naan doon, na which is tinalakay kahapon. Ng napakaganda po ang bagay na ito na tinuturo ni Pablo. Never silang naging pabigat, hindi sila humihingi ng anuman kapag sila'y pumupunta doon sa kanilang mission. Wala silang hinihingian, kundi itong ang nais, sapagkat sabi doon ni Pablo sa verse 14, sapagkat kayo ang nais ko at hindi kung anong meron kayo. So malinaw po sa amin, sa ating lahat dito po sa gawain, na kung ang mga kasama natin pumupunta ng Nueva Ecija, Bicol, Maynila, hindi para hingian ng kung anong meron ang tao, mga miyembro, kundi upang ipangaral at ipaabot ang salita ng Diyos. Amen. So ito po, sabi dito ni Pablo verse 1, ito ang ikatlong pagpunta ko riyan. Ang anumang sumbong ay kailangang patunayan ng 2 o 3 saksi. Ngayon ako'y wala riyan, inuulit ko sa mga nagkasala at sa iba pa ang sinabi ko noong pangalawang dalaw ko. Hindi ako mag-aatubiling parusahan sila pagdating ko riyan. Kasi kung makita po natin doon sa chapter 11,
na may nagsasabi, actually chapter 10, na may nagsasabi na si Pablo lamang daw ay mabait lamang kapag kaharap, subalit kapag wala na doon si Pablo, ay isang matapang magsalita. Kaya pinaunahan na ni Pablo din doon na wag daw siyang piliting makapagsalita nang hindi nila magustuhan. So ito po yung tinutukoy din kahapon doon sa chapter 12 sa may hulihan, na sabi niya, nangangamba ako na baka pagpunta ko riyan may mga makita akong hindi ninyo magustuhan sa akin, at kayo naman ay makakita ng kumbaga na hindi ko magustuhan. So yun po ang nasa chapter 12 verse 20 na tinutukoy kasi ni Pablo dito po, yung mga nagsasabi ng mga bagay tungkol nakasinungalingan patungkol po kay Apostol Pablo. Kaya ito inulit po dito sa chapter 2, verse 2, pasensya na po kayo, verse 2. Ngayon ako'y pupunta riyan, inuulit ko sa mga nagkasala at iba pa ang sinabi ko nung una, sa pangalawang dalaw ko hindi ako mag-aatubiling parusahan sila pagdating ko rin. Ito po yung mga nagkasala na talagang sa kabila na alam na ang katotohanan ay patuloy pa rin ginagawa ang alam ng mali. So yun po ang hindi ni Pablo kinukonsente sa mga tao doon, na kumbaga alam na alam, pinangaralan na, tinuruan na ng salita ng Diyos, pero patuloy pa rin gumawa ng mga kamalian, kasamaan, po. So ito po ang babala ni Pablo doon. Sabi dito sa verse 3, gagawin ko ito upang patunayan sa inyong si Kristo ay nagsasalita sa pamamagitan ko. Hindi siya mahina sa pakikitungo sa inyo, kundi makapangyarihan. Yan. Kahit na siya'y mahina nang ipako sa krus, nabubuhay siya ngayon sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa pakikipag-isa namin sa Kanya, kami mahina rin, ngunit sa pakikitungo sa inyo kami nabubuhay na kasama niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. So doon sila napapalakas po ang tinutukoy dito nila Pablo, kasi makita natin balik doon sa chapter 12 na ang pinagmamalaki ni Pablo kung saan ang kanyang kahinaan, kasi kung nasaan ang kanyang kahinaan, doon siya pinapalakas ng Diyos. Amen? So makita po natin doon yung kapinaunawa ni Pablo na talagang sinabi niya doon, sapagkat kung nasaan, asa na yun? Sa chapter 12, sabi doon, kung saan siya mahina. Sabi po dito, actually chapter 11. Sabi dito sa huli sa chapter 10, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. So katulad nga na pong explanation natin doon sa chapter 12, na bakit sinabi ito ni Pablo na kung saan siya mahina, doon siya malakas. Ibig sabihin po, yung lahat ng mga kahinaan natin, lahat ng nabanggit ko nga nung kahapon, na lahat ng mga weaknesses natin, kasi may kanya-kanya po tayo mga kahinaan, na yun, doon lagi tayo nalulugmok at doon tayo inaatake ng kaaway. Pero katulad po ng pinaliwanag ni Pablo at pinaunawa sa kanya ng Diyos, doon sa kanyang kahinaan, doon sufficient yung habag ng Diyos upang siya'y palakasin doon sa kanyang kahinaan at maka-overcome siya doon sa kanyang kahinaan na yon. Halimbawa, tulad ng sabi ko nga po, tayo mga Kristiyano, alam natin kanya-kanya tayo ng buhay at karanasan na meron tayong mga weakness sa buhay. Ang iba, weakness sa kahinaan ng laman. Ang iba, kahinaan sa sanlibutan, na masyado silang makamundo sa mga gawaing makamundo. May mga weakness na may mga bisyo sa alak, sa sugal, sa mga lahat ng sa drugs, sa pakikipagchismisan, sa pakikipag-away. Yan yung po yung mga kahinaan natin noon, nung hindi pa tayo Kristiyano. Ngayon, ang pinapaunawa dito ni Pablo, yung mga kahinaan na yun, na parang si Pablo rin, meron din siyang weakness sa kanyang buhay, pero pinaunawa dito ni Pablo na kung saan siya mahina, doon siya pinapalakas siya ng Diyos na mapagtagumpayan yung mga bagay na yon. Kaya nga doon sabi niya dito ni Pablo, nagagalak siya dahil kumbaga sa kahinaan niya, doon siya nagiging matatag. Kasi naan doon, kapag nakita ninyo po tayo ngayon ng mga nakakilala na sa Panginoon,
Kapag may mga pagsubok sa atin ng mga temptation, let's say mga dating naglulugmok sa atin sa ating buhay na mag-cause ng pagkakasala sa atin, nakikita pa lang natin o nararamdaman natin na nag-aambay yung temptation, na andun na yung pagdulog natin sa Lord, tulungan niyo po ako na makaiwas sa ganitong mga kahinaan, makaiwas sa ganitong mga temptation. At kapag taimtim po ang ating puso at buong puso tayo na talagang gustong layuan yung mga bagay na dating nagpaparumi sa atin, kapag naka-overcome tayo sa tulong ng Diyos, yun po ang sinasabi dito ni Pablo, na kung saan siya mahina, doon siya pinapalakas. Doon siya pinapalakas. At yun ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? So, ayan. Verse 5, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay sa pananampalataya. So, ito po yung sinasabi ko, ang titingnan natin, kasi ngayong nag-aaral tayo ng Word of God, gagamitin po natin na ito ang salamin ng ating buhay. Kaya nga sabi natin, wag nating papakialaman yung kung anong mga ibang tao. Ang tingnan muna natin yung ating mga sarili, kung tayo ay nakakasunod nga ba sa salita ng Diyos na ating binabasa. So ibig sabihin, yung buhay natin na tayo lang ang nakakaalam, tayo ang nakakakilala sa ating sarili. Habang binabasa natin ang Word of God, itong salita ng Diyos, dito natin nakikita kung tayo ba ay nakakasunod sa kanyang kalooban o ang ating ginagawa ay salungat sa kanyang pinag-uutos. So dito po natin masusuri ang ating mga sarili. Nakalulugod ba ang ginagawa natin sa Diyos? At dito po tayo kinoconvict ng Holy Spirit na turuang sumunod, dahil ito po ang Biblia po ang ginagamit ng Diyos na salamin ng ating buhay, na nakikita natin. Kaya sabi dito sa verse 5, suriin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay sa pananampalataya. Ang pananampalataya po, napakalinaw sa Hebrew 11:1, ang mga pananampalataya ay umaasa sa mga bagay na hindi pa nakikita at katibayan ito na mangyayari ang kanyang inaasahan, which is ang pinaka-main point ng ating faith ay yung pagsunod po natin sa Diyos. Hindi natin nakikita ang Diyos ng harapan, hindi po walang visible na nakikita tayong Panginoong Jesus, pero nananalig tayo at nararanasan natin ang kanyang kapangyarihan, at yun ay ang tinutukoy na pananampalataya. Yung nagtitiwala tayo sa Diyos, yung fully trust natin sa Diyos, yan yung ang namumuhay sa pananampalataya. Ibig sabihin, yung mga bagay na tinuturo sa atin ng Diyos, o layuan nyo ang mga makasanlibutang bagay, layuan nyo ang mga nagpaparumi sa inyo, mga kasalanang nagpaparumi sa inyong buhay. So ito yung nababasa natin mula dito sa salita ng Diyos, at habang nananampalataya tayo, pinaniniwalaan natin ito at lumalayo nga tayo sa kasalanan ayon sa command ng Panginoon sa atin ditong nababasa. So ito po yung examine, pag-i-examine po natin sa ating sarili, na tayo habang binabasa natin ito, nakalaya na nga ba ako? Sa tulad ng sinabi dito kahapon, nakalaya na nga ba tayo sa pag-away-away? Nakalaya na nga ba tayo sa pag-iinggitan? Nakalaya na ba tayo sa pag-aalitan o sa pagiging madamot, yung pagmamaramot? O nakalaya na ba tayo sa pagsisiraan o pagchichismisan? Kita niyo po sa verse 20 ng chapter 12, nan lahat yun, yung nakalaya na ba tayo sa pagmamataas, pagyayabang, o kaguluhan? So iyan po ang tinutukoy ni Pablo. Ito daw po ang suriin natin, nakalaya na ba tayo sa mga ganong klaseng bagay na dati tayo, aminin po natin sa ating mga sarili, na yung mga nababanggit dito na mga gawa ng laman, mga kasalanan, pagchichismisan, pag-aaway-away, pagmamataas, pagiging madamot, yun, di ba? Mga walang habas na pagsasaya, lahat ng kaguluhan, dati po tayong dumanas ng ganyan at ganon tayo dati. Pero ang tinutukoy po dito ni Pablo, iba na ngayon, nakilala natin ang Diyos at tinuturuan klarado sa ating pandinig ang instruction ng Diyos sa pamamagitan ng salitang ito kung paano tayo mamuhay ng may kabanalan. Kaya sabi dito sa verse 5, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Ayan, inulit. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Yan po. Kasi ang rason po natin noon, tao
tao lang akong nagkakasala, di ba? Ang mga rason natin, mga excuses natin para lang tayo ay hindi ba makonsensya na sa kabila ng mali ang ating ginagawa, nagrarason tayo noon. Tao lang naman ako makasalanan. At ano pa? Ay hindi ako magpapatawad. Kasi kung ang Diyos nagpatawad, tao ako. Kaya hindi ako magpapatawad. Yun po yung mga reason ng tao. Kaya nga tinutukoy dito po, hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo? So ibig sabihin, yung tinuturo po dito, tayong nakipag-isa kay Christ, nakipag-isa na kay Kristo, na malinaw sa pagtuturo sa atin, kung tayo nakipag-isa kay Christ, nalalaman natin na tayo ay binayaran ng dugo ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, binili tayo hindi sa salapi, kundi binili tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan upang sa pakikipag-isa, pag-unite Christ and ito tayo, pag-unite natin kay Christ, hindi na tayo ang mamumuhay sa ating sarili, kundi si Kristo na nagmamay-ari ng ating buhay ang dapat makita sa ating pamumuhay. Kaya nga sabi po doon, sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. So ibig sabihin po, tayo ngayon na nakikipag-isa kay Christ, continuous binabago ang ating kaisipan. Katulad nung nasabi doon sa unahang chapter ng mga nadaanan natin nung isang araw, binabago ang kaisipan natin hanggang sa tuluyang maging Christ-likeness tayo. Maging kawangis natin si Christ. Kung maalala ninyong sinabi doon, nasa chapter 3, sabi doon sa chapter 3 verse 18, anong sabi doon sa uli? At ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin. Mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan ni Kristo. So yung Espiritu ng Diyos na siyang nagbabago sa ating unti-unti, tulad ng sabi ko nga po, mula nung nagbasa tayo ng salita ng Diyos, at mula nang pinapakinggan natin ang Word of God, nakukonvince tayo every time na nakakagawa tayo ng pakasalanan na alam nating sinasabi ng Diyos na wag nating gawin. So nakukonvince tayo na wag gawin yun kasi may bumubulong sa ating puso na yun ay hindi kalooban ng Diyos. Kaya unti-unti nakikita natin, nababago tayo. At tulad ng salita ng Diyos, nababago po tayo, hindi ito sa ating lakas, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na tinanggap natin sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Kaya dito natin masasabi na kung tayo po nakipag-isa kay Kristo, unti-unting nawawala yung mga bagay na kasalanan at mga mali nating ginagawa. Tulad ng sabi ko nga po sa ating, malalo na sa mga medyo may katagalan na sa pag-aaral ng Word of God, napansin ninyo ba, kailan nawala ang pagmumura ninyo? Di ba natin alam po? Kung kailan bigla na lang suddenly ang ating mga bibig na to, kunting expression natin, mura. Nagmumura tayo. Kunting salita lang natin, expression, hindi man lang tayo affected kung ang lumalabas sa ating mga bibig ay mga pagmumura. Pero nung tinanggap natin si Christ, naunawaan natin na ang ating dila ay ginawa ng Diyos hindi pa para papurihan ang dyablo, kundi para papurihan ating ang Diyos Ama sa langit. So unti-unti nakita natin na nakukontrol tayo, nawala yung pagmumura. Unti-unti marami tayong nakikita, dati gustong-gusto ko ang mga gawain, ang mga tugtog na makamundo, gustong-gusto ko lagi yung mga gawain sa sanlibutan, pero bakit nawala? Kasi pinaunawa po dito nga uli na kapag tayo nakipag-isa kay Kristo, yung kapangyarihan na ni Christ ang nag-i-able sa atin na ma-overcome yung mga bagay na kahinaan natin. Hindi na yung dating buhay, kundi pakikipag-isa kay Christ, isang bagong nilalang. Kaya ang tinutukoy dito, pinapaalalahanan uli ni Pablo yung mga dating nakakakilala na sa Diyos. Suriin nga natin po ang ating sarili, especially sa matatagal na subukin ninyo ang yung sa mga sarili. Kung kayo'y namumuhay sa pananampalataya, minsan pag mag-meditate nga po tayo, minsan individual,
Kapag nag-iisa tayo at nagbabasa tayo ng Word of God, nasusundan nga ba't natin ang kalooban ng Diyos? Unti-unti po tinuturuan tayo ng Word of God kung paano natin baguhin ang ating pag-iisip at lumayo sa mga pagkakasala. So ito po yung sinasabi dito ni Pablo, suriin nga ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo? Kung nasa atin si Kristo, malinaw, si Kristo at ang gawa ng sanlibutan ay magkalaban. Si Kristo at ang gawa ng ating mga laman ay magkalaban. Kaya napakalinaw na kaya yung tinutukoy doon na nakababanggit ko lang, na tinutumbok doon, sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang, wala na ang dating pagkatao dahil siya ay bago na. Dahil kay Christ. Kaya ngayon, magtataka tayo, tingnan po natin individual, okay. May nababago nga ba sa akin? Kapag may nababago po sa atin, patunay na sumasa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil kung saganang atin, hindi talaga po natin kayang baguhin ang ating isip, hindi natin kayang mapagtagumpayan ang mga hilig ng ating laman. Pero dahil sa nakipag-isa tayo kay Christ, doon ang sinasabi na magagawa natin ang lahat ng bagay na mapagtagumpayan ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. At sa sinabi din ng Panginoong Hesus, mapagtatagumpayan nyo ang lahat ng bagay dahil napagtagumpayan ko na ang lahat sa sanlibutan. Kaya kung tayo nakipag-isa kay Christ, malinaw na overcomer tayo sa lahat ng mga kahinaan at lahat ng temptation, hindi sa lakas natin kundi dito sa dulot ng salita ng Diyos, sa pananampalataya natin at pagtitiwala natin sa mga binabasa natin kung paano tayo tinuturuan ng Diyos na sumunod sa kanyang kalooban. Ano? Kaya sabi dito, tingnan niyo po, suriin niyo nga ang inyong mga sarili kung kayo nga subukin nga ninyo inyong sarili kung kayo namumuhay sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo alam na nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Kaya po yung mga rason natin, na tao lang ako para magkasala, noon po yun. Noon po yun. Totoo po yun. Noon yun, dahil wala tayong kakayahan na baguhin ang ating sarili. Pero itong nakipag-isa tayo kay Christ, hindi na po tayo kundi si Kristo ang nagbabago sa ating isipan. Ang gagawin lang natin, sumampalataya. Ibig sabihin, paniwalaan natin at sundin ang kanyang instruction na ating binabasa. Kaya sabi dito, maliban na lamang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Ibig sabihin, maliban na lang kung kayo mga bigo sa pagsubok. Ibig sabihin nga po dito, maliban na lang kung may mga pagsubok, may mga dumadang temptation, kinakagat nyo pa yung mga alam nyo ng mali. Ano po? Maliban na nga lang, sabi dito ni Pablo, maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Pagsubok, ibig sabihin, hindi mo na overcome yung temptation na dumaan sa iyo, mga hilig ng laman, mga pagsubok sa iyong pananampalataya. Maliban na lang kung iyon. Kaya sabi dito, suriin ninyo, hindi ba nakipag-isa kay Christ? Para bang sinabing, kala ko nakipag-isa na kay Christ, bakit patuloy kayo nagkakasala? Diba? Kasi malinaw po ang pagkikipag-isa natin kay Christ, unting binabago ang ating kaisipan. Kaya tinutukoy ng Biblia na ang Kristiyano po hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Although naging makasalanan tayong lahat, walang exemption sa atin, wala man lang tayo sa ating malinis, lahat tayo may karumihan, lahat tayo may mga history ng mga kasalanan, pero ang kagandahang loob ng Diyos nung nakilala natin si Christ, binago ang ating kaisipan. Kaya itong sinasabi ni Pablo nga uli, di ba ninyo nalalaman na nakipag-isa na kayo kay Kristo? Kaya nararapat makita sa inyo ang pagbabago, makita sa inyo ang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Maliban na lang, sabi dito, maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Ibig sabihin, tinest, may dumating na pagsubok yung kahinaan niya, hindi na pagtagumpayan, nangiral yung laman. Yun po ang tinutukoy dito ni Pablo. Ano po? Pero tandaan po natin, ayon sa salita ng Diyos, lahat ng temptation nagbibigay ng way out, ng kaparaanan ng Diyos upang malampasan po natin yun. Maliban na lang kung gusto nga pa rin ng tao yung mga bagay na nagpaparumi sa kanila. Kaya binabalikan yung mga dating buhay. Pero malinaw, sinumang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang, wala na ang dating pagkatao niya, siya ay bago na. So yun po, lagi nating titingnan sa ating sarili.
individual. Ano po? Kasi tayo lang nakakaalam sa ating mga sarili. At kung meron pa man na talagang mga sumasabit dito, mga pagchichismisan, pag-aaway-away, pag-iinggitan, pagmamaramot, pagsisiraan, pagmamataas, kaguluhan, paglalasing, pakikiapid, pangangalunya, kung meron pa pong mga ganyan sa loob po sa ating buhay, mahabagin po ang Diyos. Idulog natin sa Diyos at ihingi ng tulong. Tulungan tayong patuloy bigyan ng kalakasan. Amen? Kasi yan ang hinahanap ng Diyos, yung magpakumbaba tayo sa Kanya po. Aminin natin na tayo may kahinaan at gusto nating makasunod sa Kanyang kalooban, na tulungan tayong ma-overcome ang lahat ng yun. Dahil lahat naman talaga tayo ay may mga karumihan. Lahat tayo nagmula sa buhay ng mga makasalanan. Pero salamat, purihin ang Diyos. Sa habag ng Diyos, ito nang sinasabi ni Pablo kahapon, kung meron tayong ipagmamalaki natin ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen? Verse 6, umaasa akong makikita rin ninyo na hindi kami bigo. Idinadalangin namin sa Diyos na sana'y huwag kayong gumawa ng masama, hindi upang palabasing kami tama, kundi upang magawa ninyo ang mabuti kahit na lumitaw kami na bigo. Ibig sabihin kasi ni Pablo, ibinibigay ni Pablo lahat na maunawaan ng tao ang punto ng kanilang pagtuturo ay upang tumalikod ang mga taong ito sa pagkakasala at pakinggan ang mensahe ng Diyos na ibinibigay sa pamamagitan ng buhay nila Pablo. Pinagdadaluyan sila Pablo ng mga salita ng Diyos. Katulad ng sinabi sa chapter 5, mga apostol, ginagamit lamang, pero ang Diyos po ang nakikipag-usap sa atin habang binabasa natin ang salita ng Diyos na ito po. Kaya sinasabi ni Pablo, idinadalangin namin sa Diyos na sana'y huwag kayong gumawa ng masama, hindi upang palabasin na sila ay tama, sila Pablo, kundi upang magawa ninyo ang mabuti. Di bali na daw na lumabas sila Pablo. Yon? Sabi dito ni Pablo, kahit na lumitaw na kami na bigo, basta lang kayo, okay lang kayo sa pananampalataya. Ganun po ang pag-ibig ni Pablo sa kanyang kapwa. Amen? Sapagkat para sa katotohanan lamang ang maaaring naming gawin at hindi laban sa katotohanan. So, ibig sabihin, para sa katotohanan ang kanilang ginagawa at hindi ito laban sa katotohanan. At isa lang ang katotohanan, walang iba, ay ang salita ng Diyos. Verse 9, kami nagagalak kapag kami ay mahina at kayo naman ay malakas. So, ibig sabihin po, nagagalak sila Pablo. Ang tinutukoy, kita nyo po ang pinagdaanan ni Pablo sa chapter 12, kung papaano, o 11, kung papaano niya ipagmalaki ang kanyang paglilingkod, hindi sa ipagmalaki ang kanyang sarili, kundi sa ginawa ni Kristong mga pinagdaanan ng mga apostol, especially si Pablo, pinagdaan ng mga kahirapan, paabot lamang doon ang salita ng Diyos sa kanila. Ano po? Parang ganito po, si Sister Guy, si Paz, si Banji, si Banji nasa until now, nandyan pa sa labo, sinakripisyo yung mga anak nila, kahit pasok ka na sa Maynila, pero dahil gustong alagaan yung mga baguhan dyan sa kanilang tahanan, yung mga nagbagong Bible study, sinacrifice upang wag iwanan muna na hanggat hindi pa nagiging stable ang bawat isa doon sa pakikinog mo ng Word of God. Sinagaan. Alam niyo po, yan nga tulad ng nag-usap kami si Banji, anong pizza na dyan, kung tutusin may pasok ng kanyang mga anak, pero nagtiyaga na magpanatili muna dyan upang makapanatili na hanggang ma-stable muna hanggang sa upang kahit umalis man siya, nandoon pa rin na aalagaan ang bawat isa sa Word of God. Sister Guy, katulad kanina, kausap ko bago umalis papuntang Maynila, nagre-ready para dyan sa Nueva Ecija, at next week, after another week, si Paz babalik ng Bicol upang alamin na naman ang kalagayan ng Bicol. Ito po yung mga sacrifices nitong mga nangangaral pong ito, Wala silang sahod, wala silang, kung titingnan po, hindi sila hinihingi sa kanino man po sa inyo na pagdating dyan o
bigyan nyo kami ng ganito. Tulad ng sabi ni Pablo, hindi sila nagiging pabigat sa kanino man. Pumunta sila doon hindi para kung anong meron ang mga pupuntahan, kundi pumunta sila roon para ipangaral ang salita ng Diyos na maunawaan ng tao kung gaano kadakila ang Diyos. Kaya itong sinasabi ni Pablo, sabi dito, sapagkat para sa katotohanan lamang ang dapat nilang gawin at hindi laban sa katotohanan. Kami nagagalak kapag kami mahina at kayo naman ay malakas. Despite sa mga hindrances sa kanilang paglilingkod. Pinipilit nitong mga apostol na abutin ang mga tao. Makita lang na malakas at nag-grow ang bawat isang kasayahan na po sa isang lingkod. Kaya makita natin dito si Pablo, nung napakinggan niya, nakaabot sa kanyang balita, na yung mga taga-Korinto, despite sa kanyang pangangaral, may mga nakapasok pa rin mga imoralidad, may nakapasok pa rin mga kasalanan, nandun po ang kalungkutan ni Pablo. Kasi ginagawa nila ang lahat tulad po ng aming lahat, ginagawa namin ang lahat na hindi kami naghihingi ng kabayaran o anumang mga bagay na mga galing sa tao. Makaabot lamang ang salita ng Diyos sa kanila. Kasi yung bang maramdaman namin na sana lahat ng tao ay nakakaranas ng nararanas namin, nakatapatan ng Diyos sa aming buhay mula na kami naglingkod sa Diyos. So yun po ang ini-spread natin, katulad nitong sinasabi ng mga apostol. Hindi kami nagpunta riyan upang sa kapinabangan. Hindi namin kinakalakal ang salita ng Diyos na kunting salita lamang hihingi kami ng pera, o hindi kami napunta dyan upang bigyan nyo kami. Hindi kami naging pabigat, sabi ni Pablo, kahit kailan hindi kami naging pabigat sa inyo. Pero ang dalangin at hiling lamang ni Pablo, pakinggan nyo naman, buksan nyo naman ang inyong mga puso sa salita ng Diyos dahil ito'y para sa kapakanan ninyo. Tuloy yung kanyang sinasabi po. Kaya sabi niya dito, kami nagagala kapag nakikita namin kayong lumalakas kahit ito'y nagdudulot ng kahinaan sa amin. Pagod, puyat, hirap, nagugutom, makapunta lamang po sa kung saan lugar para i-share ang word of God. So ito po yung ang pakiusap ni Pablo, pakinggan nyo naman. Kaya sabi nga namin, sa ganito pong pagtitipon, isang oras, o let's say 1.5 hour, pakinggan po natin mga sakripisyo po ng mga taong ito po na pumupunta at bumabiyahe. Sakripisyo hindi lamang kapaguran, maging finances. Ginagawa po ng Diyos para sa ating lahat. Sinusupply ang mga finances nito. Wala tayong hininga ang tao. Tulad ng sabi ko nga po sa inyo sa pangangaral itong nakaraan, wala tayong hinihinga ang tulong na bigyan nyo itong mga apostol. Bigyan nyo itong silapas, bigyan nyo si Banji, bigyan nyo si Sister Guy. Wala kaming hinihiling sa inyo ng anuman, kundi ang pahinalangin lang namin, pakinggan naman ninyo ang salita ng Diyos. Kapag sila'y nangangaral, pakinggan nyo naman. Dahil ang ginagawa nilang ito hindi sa para sa anumang kapakanan sa inyo po itong nakikinig. Kayo ang aani ng pagpakikinig ng salita ng Diyos. Ang kagandahang loob ng Diyos po na naglalayo sa atin sa kabigatan ng mundong ito po, sa kasalanan, sa maruming sanlibutan ito, na naglalayo sa atin sa kaguluhan, ang binibigay ng salita ng mga lingkod na pinapaabot po sa bawat isa sa atin. Amen? So yan ang sabi ni Pablo po. Kami nagagalak kapag kami mahina at kayo naman ay malakas. Di bali ng pagod ang mga lingkod, di bali ng kulang ang tulog, di bali ng nagutom, basta makita lang namin na nag-grow po ang bawat isa at unti-unting nababago ang buhay. Isang kagalakan po sa aming mga lingkod na yung mga pagpapagal ng bawat isa ay nakikita po namin ang bunga nito sa inyong mga buhay. Kaya nga sabi ni Pablo nung nakaraan, kayo ang aming rekomendasyon sa iba. Ibig sabihin, yung pamumuhay ninyo habang nakikinig kayo ng Word of God at nababago ang inyong buhay, na nakikita ng mga nakakakilala sa inyong lahat dati, na dati kayo manginginom, dati kayo mga chismosa, dati kayo naman ay napakialamera, pero noong nakinig tayo ng Word of God, nabago ang ating buhay. So doon po nakita ng lahat sa paligid natin, nakakilala natin dati, doon nila mapapatunayan. Totoo nga ang salita ng Diyos na kanilang sinasabi na ito nga ay nagbabago ng buhay ng tao. Kaya ito pong pinapakiusap dito ni Pablo. Pakinggan natin, isa buhay natin at pahalagahan natin ang mga aral na ating napapakinggan.
Sabi dito, kaya't idinadalangin namin kayo'y maging ganap. Isinusulat ko ang mga bagay na ito habang ako'y wala pa riyan upang sa aking pagdating hindi na kailangan pang magpakita ko ng bagsik sa paggamit ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng Panginoon. Pinaunahan niya na po, okay, kailangan mabago ang kanyang kaisipan, upang pagpunta ko riyan hindi na ako makapagsalita sa inyo ng mabibigat. Ngayon pa man, ayusin nyo na ang inyong buhay. Parang ganun po ang pinapalagay dito ni Pablo. Sabi dito, ang kapangyarihang ito'y ibinigay sa akin upang kayo'y tumibay at hindi upang kayo'y masira. Yan po ang tinutukoy. Hindi kami nangangaral ng salita ng Diyos para sirain ang inyong buhay, kundi pinapangaral namin ang salita ng Diyos upang makaahon kayo sa mga bagay na nagpapahirap sa tao po. Walang iba kundi ang kasalanan na dumidikit sa tao. Kasalanan, yung dulot na kasalanan ni Satanas, hanggat hindi makita ni Satanas na gumagapang sa kaguluhan, kahirapan, lahat ng distraction sa buhay, yun po ang purpose ng dyablo sa buhay ng tao. Kaya ayaw niyang makinig ang tao sa salita ng Diyos. Kasi kapag nakikinig ang tao sa salita ng Diyos, nabubuksan ang kaisipan ng tao at natututong sumunod sa Diyos at nakakalaya sa anumang mga gawa ng kasalanan. So ito po ang sinasabi dito ni Pablo, ang kapangyarihang itong ibinibigay, sabi dito, ang kapangyarihang ito'y ibinigay sa akin upang kayo'y tumibay at hindi upang kayo'y masira. Mga kapatid, nagpaalam na dito si Pablo sa sulat, mga kapatid, paalam na sa inyo, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko, which is balikan po natin. Kapag hindi natin may nalilimutan tayo, balikan natin chapter by chapter po ano mga sinasabi ng Diyos sa pamagitan ng buhay nila Pablo, paano tayo makalaya sa mga bagay na nagpahirap sa atin noon. Sabi dito dito ni Pablo, sundin ninyo ang mga payo ko, magkaisa na kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Yan. And then sa huli, sa last verse, magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Kinukumusta ko ang lahat ng mga kabilang sa sambahan ng Diyos. Naway sumainyong lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Amen. Dito po ako magtatapos at napakaganda po ng ating pag-aaral. Sa inyo po na patuloy nagbabasa, lagi ko po ini-encourage, inuulit-ulit ko po ito. Kayo mismo po ang makakapagsabi sa inyong sarili, continuous yung basahin day by day ang Word of God. Katulad nito, bukas, Monday, sabi ko nga po sa inyo may mga Biblia. Bukas, pasimulan nyo ng chapter 1. At kung sino po ang gustong mag-join sa amin daily, meron kaming grupo. Sabihin nyo kay Sister Guy, sabihin nyo kay Banje, sabihin nyo kay Paz, sinong gustong maka-join ng daily Bible study, merong pang umaga, merong pang gabi, sabihin nyo po para ma-add kayo sa group at continuous tayong sama-sama gabi at umaga po. Binabasa natin ang salita ng Diyos at dito namin nakita talaga po ang kapangyarihan talaga ng Diyos sa mga taong sumusunod. At ito pang sabi niya ng Panginoon, talaga pong basahin natin ito araw at gabi upang magawa natin ang lahat na manakasa dito upang tayo magtagumpay at tayo ay managana. So kung yung hindi man available sa grupo, kasi may mga tao po na busy, may mga trabaho o hindi nag-ukomplikado sa oras na naka-schedule namin ng 7 ng morning and 7 in night. Kung hindi man kayo available, ang Biblia po is available 24 hours a day. Ang banal na Espiritu ng Diyos na magtuturo sa inyo. Every day, one chapter, one chapter old and one chapter new. 5 minutes, 10 minutes, wala pong, kumbaga hindi po kawalan ang ganong pagbabasa natin ng Word of God. Tayo nakikinabang, bigyan po natin ng pansin na everyday makapagbasa tayo ng chapter by chapter, and then pagdating ng linggo, magmi-meet up tayo sa whole chapter na yun po ang ating topic. Amen? So God bless everyone.
Maraming salamat. Let's pray. Hallelujah, Lord. Purihin ka aming amang banal sa patuloy niyo pong pagpapaunawa sa amin ng mga paalala mo po sa amin sa pamamagitan ng iyong mga apostol, o Diyos, na inabot kami ng salitang ito. Pagpalain niyo po ang bawat pakikinig ng bawat isa, maging bukas, Lord. Sino man sa mga kapatirang ito, Lord, ng patuloy nagbabasa, bukas magpapasimula kami sa chapter 1 ng Galatia. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, Holy Spirit. Ikaw po ang the best teacher po namin. Ikaw po ang tagapagturo sa amin. Kaya po saan man kami naruroon habang binabasa namin ang salita mo, nananalig kami na ang banal na Espiritu mo, O Diyos, ang nagtuturo sa amin, at pinangako niyo po yan, Ama, sa Psalm 32 verse 8, nang sabi mo, Yahweh, ikaw ang aming tagapagturo, ikaw ang aming advisor, at minamasdan mo kami, at sa lahat ng ginagawa namin, itinutumpak niyo po ang aming lakad araw-araw. And thank you, Lord, sa lahat ng itong katapatan mo sa amin. Papuri at parangal at pagsamba namin sa iyo, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. So God bless everybody. Happy New Year. God bless everyone. Bye-bye. Hanggang sa muli po.